Si Ilana ay isang dalagang lumaki sa tahimik na probinsya, kung saan ang buhay ay umiikot sa pagsasaka at pagsusumikap. Sa murang edad, natutunan niyang pahalagahan ang kanilang lupa, isang yaman at pamanang hindi niya kailanman kayang ipagbili. Kahit pa umabot na sa halos 50 milyong piso ang alok ni Isaac Vance Leclerc, isang makapangyarihan ngunit aroganteng hasyendero, nanatili siyang matatag sa kanyang desisyon. Ngunit dumating ang isang matinding pagsubok sa kanilang pamilya. Nagkasakit ang kanyang ama, at nangailangan sila ng malaking halaga upang may paggamot ito. Dahil dito, napilitan si Ilana na lumapit kay Inigo, dala ang titulo ng kanilang lupa bilang huling pag-asa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, imbis na bilhin ang lupa, inalok siya ni Inigo ng isang kakaibang kasunduan, isang kasal kapalit ng tulong pinansyal. Bagamat puno ng tensyon at hindi pagkakaunawaan ang kanilang simula, unti-unting nagbago ang kanilang samahan. Ngunit sa isang relasyong nagsimula sa kasunduan, may puwang kaya ang tunay na pagmamahalan? O mananatili itong isang transaksyon lamang? Nay, masiglang tawag ni Ilana habang tumatakbo siyang papalapit sa kanilang bahay, dala ang balita ng kanilang ani. Dahan-dahan, anak. Baka madapa ka at masaktan, malumanay na paalala ng kanyang ina, si Isabela, habang pinagmamasdan ang anak na puno ng sigla. Nay, marami kaming nakuha ni tatay. May kamote at patatas tayo. Mamaya, ipagluluto ko kayo ng nilagang baka para sa tanghalian, at french fries naman para sa merienda, masayang saad ni Ilana habang nakangiti. Simple lamang ang kanilang buhay, ngunit ito'y puno ng kasiyahan. Nakatira sila sa isang tahimik na bahagi ng bayan ng Magayon, sa lupaing kanilang minamahal. Maraming salamat sa pagtulong mo, anak. Pasensya ka na't kinailangan mo pang tumulong sa amin. Umalis na kasi ang mga tauhan na kasama ko sa pag-aani, pagpapasalamat ng kanyang ama, si Israel, habang inilalapag nito ang mga bagong ng gulay sa lamesa. Ano ka ba, tay? Siyempre, okay lang po. Masaya nga ako't nakatulong ako sa inyo, nakangiting sagot ni Ilana. Kung ganon, tulungan niyo na akong maghanda ng mga rekado para sa lulutuin natin, ani Ilana bago siya nagtungo sa kusina upang kumuha ng mga kutsilyo. Ngunit sa kabila ng masayang tagpo sa kanilang tahanan, may mabigat na problemang dinadala si Israel. Halos lahat ng lupa sa bayan ng Magayon ay nabili na ng isang makapangyarihang hasyendero na si Mr. Villanueva. Ang tanging hindi pa nabibili ay ang lupa nila Ilana. Hindi rin nila alam na ang dahilan ng pag-alis ng mga tauhan ni Israel ay dahil sa mga banta mula sa mga tauhan ni Mr. Villanueva. Pinili ni Israel na huwag sabihin ang problemang ito sa kanyang anak sapagkat alam niyang hindi ito magpapatalo at baka humantong pa sa mas malaking gulo. Samantala, sa isang marangyang opisina, nakaupo si Inigo sa kanyang swivel chair. Ang kanyang presensya ay puno ng awtoridad, ngunit malamig ang ekspresyon sa kanyang mukha. Habang iniinom niya ang alak sa kanyang baso, may kumatok sa pinto. Come in, malamig niyang tugon, na tila nagpapahiwatig ng kawalang interes. Magandang umaga, Mr. Villanueva. Narito po ang ulat mula sa huling lupa na hindi pa ninyo nabibili sa Magayon. Kagaya ng dati, tumanggi pa rin si Mr. Lopez na ibenta ang lupa, magalang na saad ng tauhan ni Inigo, dahilan upang mapahigpit ang hawak nito sa baso ng alak. Nauubusan na ako ng pasensya sa lalaking yun. Pinagbantaan ko na lahat ng tauhan niya para mawalan siya ng katuwang, pero hanggang ngayon ayaw pa rin niyang ibenta ang lupa. Halos 50 milyon na ang inalok ko, pero tumanggi pa rin siya, galit na tugon ni Inigo bago niya ibinaba ng mariin ang baso sa lamesa. Susubukan po namin siyang kumbinsihin muli mamaya. Gagawin namin ang lahat upang pumayag siya, sagot ng tauhan niya, subalit na natiling iritado ang ekspresyon ni Inigo. Anong dapat kong gawin? Kailangan ko bang saktan o patayin ang isa sa mga miyembro ng pamilya niya para lang pumayag? Malamig na tanong ni Inigo habang nagsisindi ng sigarilyo. Sa tingin ko po, hindi magandang ideya iyon, boss. Baka lalo lang tumigas ang loob ni Mr. Lopez at mas lalong hindi niya ibenta ang lupa. Maingat na sagot ng tauhan, na nagbigay ng sandaling pag-iisip kay Inigo. Fine, umalis ka na. Gusto ko ng resulta bago matapos ang araw. Madiing utos ni Inigo bago lumabas ang tauhan. Iniwang mag-isa ang amo sa opisina. Kuya, bakit nakasimangot ka na naman? Ayaw mo ba akong makita? Pabirong tanong ng kapatid niyang si Ian nang biglang pumasok ito sa opisina,
kasabay ng paglabas ng tauhan ni Inigo. Anong ginagawa mo dito? Kung nandito ka lang para asarin ako, umuwi ka na. Marami akong iniisip, malamig na sagot ni Inigo, dahilan para magtampong magkunwaring napanguso si Ian. Kuya naman, laging ganyan ang treto mo sa akin. Huwag kang masyadong seryoso. Sige ka, baka wala nang magkagusto sa'yo, pangaasar ni Ian habang pabirong naupo sa sofa. Kung nandito ka lang para magkalat ng walang kwentang opinyon, umalis ka na, madiing saad ni Inigo. Samantala, sa bahay ng pamilya Lopez, abala si Ilana sa paghiwa ng patatas para gawing meriendang French fries. Wala ang kanyang ama, si Ivan Laurent Lemoyne, dahil pumunta ito sa kabilang bayan upang bumili ng buto para sa susunod nilang tanim. Tahimik ang paligid hanggang sa biglang may humantong sasakyan sa harap ng kanilang bahay. Malalakas ang kalampag sa kanilang gate na ikinainis ni Ilana. Sino ba ang mga to? Bakit parang sila pa ang galit, naisip niya habang nagmamadaling lumabas ng bahay. Sa labas, nakita niya ang ilang hindi pamilyar na lalaki. Nandito ba si Ivan Laurent Lemoyne? Kailangan namin siyang makausap, marahas na tanong ng isa sa mga lalaki. Wala po si tatay. Sino po ba kayo at anong kailangan niyo sa kanya? Tanong ni Ilana, pilit pinapanatili ang kalmado niyang tono. Kailangan niyong umalis sa lupang ito. Huwag na kayong magmatigas at hayaan niyo na lang kaming bilhin ito, madiing sagot ng isa sa mga lalaki. Mawalang galang na po, pero hindi namin ibebenta ang lupa namin. Kaya kung wala na po kayong ibang sasabihin, maaari po bang umalis na kayo? Matapang na tugon ni Ilana, sabay akmang isasara ang gate. Ngunit pinigilan siya ng lalaki, sabay sabing, pinahihirapan niyo lang ang sarili niyo. Kung ayaw niyong mapahamak kayong buong pamilya, ibenta niyo na ang lupa. Pakisuyo lang po, umalis na kayo sa lugar na ito, madiing saad ni Ilana habang pilit na pinipigilan ang galit sa kanyang boses. 100 milyon para sa lupa niyo, tugon ng tauhan ni Mr. Villanueva, sabay higpit ng hawak sa braso ng dalaga. Hoy, anong ginagawa niyo sa anak ko? Bitawan niyo siya, sigaw ni Israel, ang ama ni Ilana, nang dumating ito. Speaking of the devil, narito ka na rin, mapanuyang sagot ng lalaki. Wala kaming ginagawang masama sa anak mo, pero baka magbago ang ihip ng hangin kung patuloy mong tatanggihan ang alok namin para sa lupa, dagdag pa niya na may halong pagbabanta. Nag-init ang ulo ni Ilana sa narinig. Kung iniisip niyo na matatakot kami dahil sa mga pagbabanta niyo, nagkakamali kayo. Hindi namin ibebenta ang lupa namin kahit mag-alok pa kayo ng ginto. Umalis na kayo, mariing sagot ni Ilana habang itinataboy ang mga lalaki. Humanda kayo, babala ng mga tauhan ni Mr. Villanueva bago sila sumakay sa kanilang sasakyan at tuluyang umalis. Tay, may hindi ka ba sinasabi sa akin? Tanong ni Ilana sa kanyang ama habang sinusubukang intindihin ang nangyayari. Napabuntong hininga si Israel at napagpasyahang sabihin na ang matagal na niyang itinatago. Pumasok silang mag-ama sa loob ng bahay, at doon sinimula ni Israel ikwento ang tungkol kay Mr. Villanueva at ang lupa na nais nitong bilhin. Anak, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo ang tungkol dito, pero ayokong mag-alala ka, malungkot na paliwanag ni Israel. Tay, kahit anong mangyari, hindi natin ibebenta ang lupa natin. Wala akong pakialam kung sino pa yang Mr. Villanueva na yan, mariing tugon ni Ilana, puno ng determinasyon. Tumango na lamang si Israel, bagamat bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Nay, ako na po ang magluluto ng French fries. Magpapahangin lang po ako sandali sa labas upang makapag-isip-isip, pakiusap ni Ilana sa kanyang ina. Sige, anak, basta bumalik ka agad, ha? Sagot ni Isabela bago lumabas si Ilana. Naglakad-lakad siya papunta sa dulo ng kanilang lupa, kung saan may duyan siyang ipinagawa. Doon niya balak magpahinga at magpalamig ng ulo. Habang papalapit siya sa duyan, biglang may kabayong lumabas mula sa kakahuyan at muntik na siyang masagasaan. Natamba si Ilana sa gilid at napasigaw. Aray, bulalas niya habang tumatayo, hawak ang bahagyang nasaktang braso. Agad siyang tumingin sa lalaking nakasakay sa kabayo, ngunit natigilan siya nang magtama ang kanilang mga mata. Parang bumagal ang oras, ngunit agad din niyang binalik ang kanyang wisyo. Hoy, lalaki, wala ka bang pakialam? Bakit hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo? Galit na sigaw ni Ilana. Watch your mouth, babae. Ikaw kaya ang biglang sumulpot sa daraanan ko. Baka ikaw ang walang pakialam, malamig na tugon ng lalaki, na ikinainis lalo ni Ilana.
O baka naman sinadya mo lang gumitna dahil gusto mong magpapansin sa akin. Mission success ba dahil napansin na kita? Nakangising sabi ng lalaki na lalong nagpainit ng ulo ni Ilana. Asa ka? Sino ka ba para magpapansin ako? Hindi ka naman gwapo, kamukha mo pa yung kabayo mo, sagot ni Ilana, bagamat sa loob-loob niya, hindi niya maitanggi ang kagwapuhan ng binata. How dare you? I'm too handsome para ikumpara sa kabayo. You're really testing my patience, babae, inis na tugon ng binata. Wala akong pakialam sa'yo. Pumunta ako dito para maghanap ng katahimikan, pero sinusubukan talaga ako ng tadhana. Makaalis na nga, mariing sabi ni Ilana bago siya padabog na lumakad palayo. Samantala, sa mansyon ni Inigo Villanueva, galit na galit ang binata habang nagrarant sa kanyang kapatid na si Ian. Can you believe it? May babaeng nagsabi na mukha raw akong kabayo. Ako, mukhang kabayo? Reklamo ni Inigo habang padabog na umupo sa sofa. Ha ha ha. Kuya, baka naman totoo, biro ni Ian, na ikinainis lalo ni Inigo. Stop laughing, Ian. Huwag lang talagang magpapakita ulit sa akin yung babaeng yun, dahil malilintikan siya, banta ni Inigo. Makalipas ang ilang linggo, patuloy ang pagbisita ng mga tauhan ni Mr. Villanueva sa pamilya Lopez upang kumbinsihin silang ibenta ang lupa. Ngunit nananatili ang pagtanggi ng pamilya. Isang araw, habang nagtatanim sila, biglang hinimitay si Israel. Dinala siya agad sa ospital, at doon nalaman ni Ilana ang masakit na balita. May cancer ang kanyang ama at kinakailangan ng malaking halaga para sa kanyang gamutan. Sa kabila ng lahat, napagpasyahan ni Ilana na ibenta ang lupa upang mailigtas ang buhay ng kanyang ama. Tay, Nay, pasensya na po, wala na akong maisip na ibang paraan, umiiyak na sabi ni Ilana. Anak, naiintindihan namin, ang mahalaga ay gumaling ang tatay mo, sagot ni Isabela habang niyayakap ang anak. Sa loob ng cabinet namin ng papa mo, may isang kahon na nakapadlock. Gamitin mo ang susi na ito upang buksan iyon, at makikita mo roon ang titulo ng lupa. Ibenta mo na ito kay Mr. Villanueva para may paggamot natin ang tatay mo, mahinahong paliwanag ng ina ni Ilana. Bagamat labag ito sa kanyang kalooban, ginawa niya ang nararapat para sa kaligtasan ng kanyang asawa. Si Ilana naman, bagamat mabigat ang loob, ay nilunok ang kanyang pride at nagtungo sa villa ng mga Villanueva upang gawin ang transaksyon.